Isaiah 55 declares, the Word of God, my thoughts is not your thoughts. My ways, neither my ways. Neither my ways are your ways. Ang kaisipan ng Diyos, hindi natin kaisipan. Nginig kayo. Ang daan ng Panginoon, hindi natin daan. Kung paanong ang langit ay mataas kaysa lupa, ganon ang thoughts and ways ng Panginoon, mataas kaysa thoughts and ways natin. Or thoughts and pamamaraan, ways. Ba't mo binanggit, Pastor? Ang ating attendance bumaba nung linggo. Tapos nag-iisip tayo, kukunti tayo this Sunday. Bababa pa, so 108 lang yata tayo noon. Pero ang ibang kaisipan ng Diyos sa isipan natin. Bakit mo nasabing bababa ang ating attendance? Halos 10 estudyante ang aalis. Mag-aaral sa Puerto, ang iba sa ibang lugar. Pero, huwag natin problemahin. Ang Diyos din nauubusan ng tao. Ang ating attendance ngayon ay 124. Wala pang fasting yan. Ngayon, kaya sa Sabado, may general fasting tayo. Friday pa lang, ito'y sindihan natin, o gatungan natin ang apoy ng revival. Mga kapatid, kung ang faith mo hanggang dito lang yung revival, hanggang dyan lang yan. This according to our faith. Pagkilos ng Diyos. Pero kung unlimited ang revival na panampalataya mo, gagalaw po ang Panginoon. Patikim lang yan, tilamsik pa lang yung naranasan natin. At hindi pa tayo nag-unite talaga sa pagpupurit, pagsamba. Meron pang kumukontra dito. Nararamdaman ko yan sa espiritu. Mga kapatid, pero naramdaman ko rin, nagsitalsikan ng masasamang espiritu nung tayo nagkakaisa sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ang isip ng Diyos hindi natin ka-level ang isip niya. Ang paraan ng Diyos ay hindi natin ka-level. Kung paano ang langit mataas kaysa lupa, Isaiah 55. Ganon ang pag-iisip at ways ng Panginoon, mataas kaysa atin. Handaan natin yan. Naalala ko, mga kapatid, halos wala nang member noon. Siguro naikwento ko na rin sa inyo bago ako mag-preach kasi yung iba nasa labas pa. Kamila lang natira, siguro mga 10 persons, kapatiran. Dahil lumipat na si Pastor Carlos doon sa Quezon. At si Pastor Jub ay namaalam na rin, pupunta na ng Rizal. Ako po ang sinabihan nila na magpapastor. Naiwan kami dito, mga 10 persons, 10 souls. Sabi ng isang kapatiran, pasamuro niya, Brad. Agalindang mga pastor. Nadyang, ang gawain ng Panginoon, madudura rin. Digi sa karamay. Mga kapatid, by the grace of God, deep inside, ngumingiti ako. Dahil malakas ang faith ko na hindi naman yung umalis na pastor at nagpastor sa ibang lugar ang may-ari ng gawain. Eh medyo palapasting pa tayo noon by the grace of God. Sinabi ko sa Lord, Panginoon, kung ako talaga ilalagay mo dito magpastor, tumawag ka ng mga kaluluwa. Unang tinawag at nabaptize ko, mga kapatid. But before that, na ako'y nagbaptize na licensed minister na, nagbaptize pa ako noon, nautorize ako ni Pastor Boy noon, mga 4 souls, sa Little Karamay, somewhere in Little Karamay, at dito, 2. Pero yung sa ministry ko na, mga kapatid, unang tinawag ng Panginoon, unang nailubog ko sa tubig, Sister Eileen. Kaya nang absent siya ngayon? Heredero? Sabi ng Panginoon, walang propeta na ginagalang sa sarili niyang lugar. Pero pinatunayan ng Diyos, kamag-anak ko ang unang baptize. At dumami po ang mga kaluluwa, mga kapatid. Pinalapit ng Panginoon.
Amen? Humingi ako ng confirmation sa Lord. Kaya iba yung isip ng Lord sa isip natin. May nagsabi pa, pag ikaw na yung pastor dyan, kami magsisimba na. Nung ako na yung pastor, asan sila? Wala. Atik lang na, mga kapatid. Alam ng Diyos lahat ng iniisip natin at laman ng puso. Huwag tayong magsabi na hindi kami nagsimba dyan. Pag kami hindi nagsimba dyan, sila nga member dyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil hindi ito sa akin. Ito ay pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ang tumatawag at nagdaragdag ng mga kaluluwa, mga kapatid. Kung gusto kong ipaalam sa inyo bago ako mag-preach, that the thoughts and ways of God is higher than our thoughts and ways. As far as the heavens are above the earth, so high the thoughts and ways of God versus our thoughts and ways. Kaya nga nung tayo dinadala na sa thoughts and ways ng Panginoon, nagre-react na yung flesh natin. Ayaw ko ng fasting, ayaw ko ng Bible study, ayaw ko ng gawain, ayaw ko ng evangelism. Mababasa tayo sa ulan, ang layo, kaya antukin ako. Hanggat hindi ka lumalabas sa comfort zone mo, hanggat hindi ka lumalabas sa komportabling lugar, mga kapatid, you cannot experience the miracle of God. Hallelujah. So, kitang-kita natin ang pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Pag mayroong aalis, may papalit ang Diyos, doble pa. Tandaan nyo yan. Dahil hindi ito sa akin, pag-aari ito ni Jesus Christ. Actually, hindi ko kayo sinabihan, tineksa na magsimba. Ang Holy Ghost ang nangungusap sa inyo. Dahil hindi ako ang tumawag sa inyo, hindi rin kayo ang tumawag sa akin. Si Jesus ang tumawag sa atin, mga kapatid. At sa araw na ito, makikipagtagpo tayo muli sa presensya ni Jesus, sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Don't limit your God. Huwag nating limitahan ang Diyos sa kanyang gagawin. Whatever you need now, ano man ang pangailangan mo ngayon, alam ng Diyos yan. Just release your faith. Hallelujah. Pakawalan mo lang ang iyong pananampalataya at gagalaw ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, magpasting muna tayo, mga kapatid, sa Sabado. Biyernes ng hapon, wag na tayo maghapunan. Sabado tayo mag-break para 24 hours. Kasi sa linggo ay mga pangkalahatan ng tatayo. Sa mga youth, may nagpapasting dyan. Ang anak ko, nagpapasting sila kahapon. Kaya, pag walang drummer, yung anak ko, magda-drums. Pag walang maghandog-awit, maghandog-awit si Derly, kahit medyo libag-libag kami. Basta ipapagamit sa Lord. Hindi maubusan ng tao ang Diyos. Huwag tayong magmalaki na, pag namalis kami dyan, taob talagang gawain ng Panginoon dyan. Mga kapatid, sa halip na i-bless tayo ni Lord, hindi na. Pero isipin natin, hindi sa akin to. Ito'y kay Jesus. He is the head of the church. He is the owner of the church. And we are stewards. Meaning, manager lang tayo. You must be a good managers sa pag-aari ng Panginoon, mga kapatid. So, announcement na yan, ha? At kayo, yung leader ng ating LM in Men, pwede na kayo pong magpa-service 2 beses isang buwan, gaya ng ating napagkasunduan. Maghanap lang po kayo ng bahay na kung saan pwede tayo. Sister Nora, nagre-request sa atin yun eh. Kasi gusto niyang paprehan yung anak niya. Baka wala siya ngayon. Baka isipin niya, it's a pera siya, mga kapatid. Pwede yung kausapin, Sister Los, kung papayag siya na doon tayo. At mag-ambag-ambag na lang tayo kasi hirap naman ang buhay nila. Pakita natin na give tayo, hindi take. Dahil kita natin may mga kapatiran na talagang hirap. So, bigyan natin. May magdala ng kape, may magdala ng merienda, mga kapatid. Ambag-ambagan na lang tayo. Pero kausapin muna ng ating LM President kung okay. Tuloy, pag-pray natin yung pasyente niya doon, anak niya, ito po ang naging dahilan na hindi siya makapagpatuloy. Kasi siya na ang ginawang tagabantay.
Praise God. So, hanapin natin ang ating mga kapatiran na hindi naman nagtatampo dahil lang sa mga ganyang sitwasyon na hindi sila makadalo sa gawain. Mga kapatid. Praise God, praise God. Alright, so, salamat sa Panginoon sa 124 attendance natin. Ito ay anak ni Brother Ricky sa Cagayan-Silio na pala. Anak mo yung babae, di ba? Kasi na yung people pa siya noon nung naghuling simba dito eh. Sa Cagayan-Silio na. Saan sila nakatira ngayon? Dito na? Diyan na sa iyo? Praise God. Kita nyo? May umalis yung mga people, hindi naman talaga sila totally umalis, nag-aaral lang, babalik din. Pero may palit sa God si Lord. Tapos si Brother Mark Nangit dito uli. At may akay pa. Diyan sila sa Nicanor sa Bala daw. Ito yung taga taga saan niya siya? Tumarbong. Magtatagal siya dyan. Sa Lala Farm na siya nagtatrabaho. Ha? Oo. Nandun ka ba nung mag-outing kami ang church? Wala. Pinagpala na yung Lala Farm. May isa rin backslider doon, mga kapatid, na kailangan follow up. Sister Telma. Si Winston. Wilson. Magtulungan tayo, mga kapatid. Evangelism, soul winning. Pag may nakita tayong nagpahinga, encourage natin na magpatuloy dahil hindi pa tapos ang laban. Huwag nating iwanan ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon, nasa Kanya lang ang ating kaligtasan. Alright, welcome po kayo sa mga bagong simba ngayon. Sa gawain ng Panginoon. Wala si Sister Caballero? Aradera? Busy pa? Praise God. Alright, mga kapatid, basahin natin po ang salita ng Panginoon. May pundo pa naman akong nagagamit dyan, pero pag wala na, at hindi pa tapos ang parsonage, nag-warning na ako sa inyo. Nakuha tayo ng pledge. Pero merong tumulong mga kapatid. Hindi pa naubos. Kaya alam ko naman mga kapatiran, nakaabang lang sila yan. Praise God, praise God. Dahil para sa maganda nating mga project dito mga kapatid. Praise the Lord. Hindi naman ako habang buhay titira dyan. Tatanda ako, magpapalit ng pastor. At least meron tayong project para sa pag matanda na tayo o may bagong pastor na papalit, may bahay na siya mga kapatid. Praise God. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God hath not given us, sa Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan or fear, kundi ng kapangyarihan. Ang Holy Ghost po ay kapangyarihan. At ng espiritu ng pag-ibig. At ng espiritu ng magaling na kaisipan. Espiritu ng kahusayan. The spirit of the sound mind. God hath not given us the spirit of fear, but spirit of power. Nung tumanggap ka ng banal na espiritu, mayroon kang kapangyarihan ng Diyos na sa iyo. Dapat alam natin yan, mga kapatid. At spirit of love. That is agape love. Divine love. Maka-Diyos na pag-ibig. Kung iniibig mo ang Diyos, iibigin mo rin ang kaluluwa ng kapwa mo. Na nasa puso mo na ayaw mo silang mapapahamak. Kasi kung sakim kami, ang kaligtasan sarili na lang ng pamilya ko. Ang kaligtasan sarili na lang ng Abu-Abu family, ng Gatchalen family. Pero dahil mga kapatid, nung tayo tumanggap ng banal na espiritu,
Ang tinanggap natin ay spirit of agape. Divine love, the highest type of love. Ang pag-ibig ng Diyos ay natuto rin tayong umibig sa kaluluwa ng ating kapwa. Ang totoong umiibig sa mga tao ay dadalhin ng tao sa kaligtasan, sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Hindi sa kapahamakan. Maraming counterfeit ngayon na fellowship, na pagkakatipon-tipon, mga kapatid, na nalulungkot ako pag sila'y naririnig sa Bruhas, sa harap lang namin. Pagkatapos ng aral ang pastor, wala ng altar call. Sapagkat, mga kapatid, walang Holy Ghost na gumagalaw. Salamat ang napuntahan kong pananampalataya. Kumpleto Ricardo, mga kapatid. May tinapay ng buhay. May apostolikong mensahe. May anointed messages, mga kapatid. Mayroon pong malalalim na rema ang Panginoon. At mayroon pong bukas na altar na kung saan may binubuhos ng Panginoon. The water of life. The living water, which is the Holy Ghost, mga kapatid. So maraming simbolo ng Holy Ghost na binigay sa atin. Maraming gamit. Spirit of power, spirit of love, spirit of a sound mind. Kaya mali yung sabi ng sanlibutan sa iyo, nung ikaw po ay nag-speak in tongues, nung ikaw ay na-born again sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ikaw ay napuspos ng banal na espiritu, ang sabi ng mga tao sa sanglibutan na hindi naglilingkod sa Diyos, nabuang ka na. Nasira na ang ulo mo. Mali. Dahil lang nasa Biblia, sound mind. Alam niyo ba yung sound mind na yan, mapatid, nung tumanggap ka ng Holy Ghost? Yung kamangmangan natin, pinalitan ng Diyos ng karunungan, ng katalinuhan, ng kahusayan ng pag-iisip. Magaling na kaisipan. At ang opposite ng magaling na kaisipan, buang. Sinong buang ngayon? Amen? Kaya wag kang makikinig sa parang di-discourage sa'yo ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. At titigil ka na sa iyong pag-move forward sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Iyong isipin, yung nagsasalita kung sino yan. Dahil ikaw ay hindi binigyan ng Diyos ng spirit of fear. Ang natanggap mo, spirit of power, spirit of love, agape love, and a spirit of a sound mind. Sound mind, magaling na kaisipan. Kabaligtaran ng buang. Yan ang totoo. Mga kapatid, ang final say ay nasa salita ng Panginoon. Kung anong status mo ngayon, mga kapatid, sa kanyang harapan. Ang iba sa atin dati, nung wala pa sa Panginoon, natatakot dumaan sa sementeryo. That is the spirit of fear. Pero nung nakatanggap ka ng Holy Ghost, mga kapatid, kahit matulog ka sa ibabaw ng pansyon, di ka natakot. And the spirit of power, mga kapatid, na wala nang takot sa iyo, pati demonyo, hindi ka natakot. Sapagkat, mga kapatid, ang demonyo, takot sa Holy Ghost. Takot yan sa mga anak ng Panginoon na may banal na espiritu. Sino ang pangalan mo? First name mo, Sister Agustin? Ano? Shirley? Shirley May. Yung tatay mo, isa sa na-demon possess. Pero hindi dinala sa ibang simbahan dyan. Dito pumunta, dito dinala, at na-deliver siya. Yan, alam ng Rolona family, kitang-kita nila kung paano na-demon possess yung father mo. Pero pinalaya siya dito, paalalahanan mo siya, tay, maglingkod na tayo sa Panginoon. Hindi sa relihiyon ng tao ang pupuntahan natin. Yung pupuntahan natin ay pangkati ng pananampalataya na binababaan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang demonyo, doon sa tatay niya, lumayas, mga kapatid. Tingnan yung ginagawa ng Diyos. Kasi kung patuloy siya na demon possessed, marahil hindi ka tinawag ng Panginoon. Marahil walang Sunday school room na nangyari. Kasi yung nagkarpintero dyan, yung papa mo. Na pinalaya sa pagiging demon-possessed. Oh, thank God, the Holy Ghost is moving in the last days, mga kapatid. Binubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu. Dapat matanggap natin ito bago tayo lalabas sa gusaling ito.
Kaya pagdating sa verse 8 dyan huwag ka nang mahiya, sabi dyan. Hindi na nakalagay dyan. Huwag mo nang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Di ka na mahihiyang sabihin sa tao ang mga dakilang bagay at mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Dahil mayroon ka ng kapangyarihan. Tinanggal na ang hiya mo. Walang hiya na tayo pagdating sa Panginoon. Hindi na tayo mahihiya, mga kapatid, na sabihin ang katotohanan ng Diyos sa kanila. Zechariah chapter 4 verse 6. Okay, verse pa lang tayo pero diretso na ito, mga kapatid. Then he answered and spake unto me, saying, ang Diyos po ay nagsasalita kay propeta Zacarias. This is the word of the Lord unto Zerubbabel, the governor, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Ito ang salita ng Diyos para sa gobernador na nagmamalaki, na kayang patagin ng bulldozer ang bundok sa harapan niya. Kayang patagin ng mga modernong equipment ang bundok sa harapan niya. Pero sabi ng Diyos sa langit, it is not by your might, human might. It is not by your power, human power. It is not by your pagiging gobernador. It is by my spirit, saith the Lord of hosts. Sa ating isipan, pakunti tayo. Pero ang isipan ng Holy Ghost, iba. Kaya ang Holy Ghost dapat gumagalaw talaga sa church. Mahirap mangaral kung hindi gagalaw ang Holy Ghost, mga kapatid. Dahil ang lahat ng ating gagawin para magtagumpay tayo is the works of the Holy Ghost. It must be the works of the Holy Ghost. Not the works of the flesh, but the works of the Holy Ghost, mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos kay Governor Zerubbabel, hindi dahil mayroon gobernador ka, may office ka, may power ka, may authority ka, it is not by human might, nor by human power, but it is by the Spirit of the Lord of hosts. Ang pagtatagumpay, mga kapatid, amen, sa spiritual warfare na ating gagalawan, Christian warfare, mga kapatid, ay hindi sa sarili nating human might, hindi sa paging pastor ko, mga kapatid, kundi by the Spirit of the Lord of hosts. Ginamit po ang Lord of hosts dito, mga kapatid, sapagkat, amen, ang host na tinatawag dyan ay mga anghel ng Panginoon. Hallelujah! May Holy Ghost ka na, mayroon pang mga anghel na katulong ka, ministering angels, mga kapatid. Kaya Zerubbabel, your source of power is not your office, it's not your human might, it's not your human authority. But ang talagang source of power is the Spirit of the Lord of hosts. At nandito yan, yung Holy Ghost, mga kapatid. Pag nandito ang Espiritu ng mga hukbo, Espiritu ng Panginoon ng mga hukbo, nandito rin yung hukbo ng mga anghel. Huwag ka nang mag-alinlangan. Nandito yan, mga kapatid. The Bible says that the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Binabakuran tayo ng mga anghel ng Panginoon. Sino? Yung mga taong natatakot talaga sa Diyos. Kaya nakasimba ka dahil may takot ka sa Diyos.
Mga kapatid, one day haharap tayo sa Kanya. Kumusta ang paglilingkod mo? Kaya dahil may takot tayo sa Diyos, pumupunta talaga tayo dito. Kahit may ulan, lulusubin natin yan. Kahit anong balakid, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Praise God, sapagkat ang Panginoon, ang mahukboy narito. At ang Kanyang mga hukbo na mga anghel ay nakapalibot. Psalms 39 verse 4, kung di ako nagkakamali. Nakapalibot. Type nyo na lang, the angel, singular, of the Lord encamped round about them that fear Him and delivered them. Mayroon pong mahalagang role na ginagampanan ang mga anghel bago tutunog ang trumpeta. Sa Revelation ngayon, mga kapatid, gumagalaw po ang mga anghel ng Panginoon. Mga kapatid, at ang Holy Ghost na natanggap natin ay Espiritu ng Lord of Hosts. Kaya may host of angels siya rito sa paligid natin. Tingnan nyo, pag tayo nangangaral sa Pulawan, pinatatahimik yung mga tao doon at nakikinig sila ng salita ng Panginoon. Sapagkat ng mga anghel ay kasama natin na nagtatrabaho, mga kapatid, para patahimikin ang sanglibutan, mga kapatid. At ang salita ng Diyos ang mangingibabaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya kahit bundok sa harapan, pag ikaw ay may espiritu ng Lord of Hosts. Verse 7, sino ka o malaking bundok? Sa harap ni Zerubbabel. Hindi sa pagiging gobernador niya, yung bundok mapapatag. Ay magiging kapatagan ka. At kanyang ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan. Biyaya, biyaya sa kanya. Ang Espiritu ng Diyos pag nasa iyo, kahit gabundok pa ang problema mo, papatagin yan ng Espiritu ng Panginoon. Sapagkat hindi mo kaya ang problema kung gagamitan mo ng makataong lakas, makataong abilidad, makataong posisyon, mga kapatid. Hallelujah! It's time for us now, church, to use the power of the Holy Ghost God has given to us. Spirit of sound mind, Spirit of love, Spirit of power, Spirit of the Lord of hosts. Nasa iyo na yan! Kung nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon ng mga hukbo, pag ikaw ay nagmimisyon, kasama mo ang hukbo ng mga anghel. Huwag kang matakot kahit mag-isa ka lang. Mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, mga kapatid ko, at ang mga anghel ng Panginoon ay kasama mo. Kaya uwian na sila, yung mga counterfeit, yung mga gaya-gaya, na mga pangkati ng panampalataya, wala ng altar call. Dadalhin kayo sa kapahamakan pagka ganun. I would like to preach, mga kapatid, on the subject, believer's source of power. Believer's source of power. Ang bukal, pinagmumulan ng power ng mga mananampalataya. Believer's source of power. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Nung unang nakaraang preaching ko, mga kapatid, about empty, do not go home empty, ay wala nang oras para sabihin kung sino dito ang empty na pumasok. It's time for you to be filled. It's time for you to recharge. Ang empty
battery natin, ng cellphone natin, o kahit sasakyan, mga kapatid, ay wala nang pakinabang at wala nang destinasyon na mapupuntahan, mararating kung empty na yung battery. Minsan yung aking motor, mga kapatid, ay kinakargahan ko itong cellphone, di ko alam na mauubos pala yung karga ng battery. Buti na lang may isang battery doon, yung solar. Mga kapatid. So, hindi na umandar. Kasi na-empty na pala yung battery nandyan nakakabit sa motor. Buti may isang battery, mga kapatid, na doon ay kinonect namin, si Brad Alfred yata, naalala mo? Umandar po yung motor. Akala ko hindi may empty, mga kapatid. So, kung walang ibang reserba, mga kapatid, hindi aandar ang motor. Wala nang pakinabang, walang mapupuntahan. Mahalaga ang battery. Pero kung kailangan ito yung full charge, mga kapatid, at mapapakinabangan talaga, pagka puno ng karga, puno ng power, mga kapatid ko. Pero pag empty na ito, wala na itong mararating. Ganon din yung cellphone natin, mainis ka lang pag empty na. Pero alam nyo ba, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi naubusan ng Holy Ghost, mga kapatid. Holy Ghost power, mga kapatid, sa Acts 1:8 ay ibig sabihin galing sa salitang dynamite, dynamo, dunamis, na ito'y pinanggalingan din ng salitang dynamite, na ibig sabihin, mga kapatid, explosive power. Noon, sa panahon ni international evangelist Johnny Wilhoit, meron pang mga Holy Ghost explosion. Doon ako nakatanggap ng Holy Ghost in fire sa Brooks Point. Sa ministry ni international evangelist Johnny Wilhoit. Noong ako'y tumakbo sa altar, mga kapatid, hindi lang basta speaking in tongues, naramdaman ko talaga na sumanib sa akin ang halos napakalakas na voltahe. Mga kapatid, yun na pala yung fire ng Panginoon na tinatawag, mga kapatid ko. Pag natanggap mo yan, hallelujah, tatagal ka sa gawain ng Panginoon. Tatagal ka sa ministry, mga kapatid. At wag mong pabayaan, ayan po, mga kapatid, ay mamamatay ang apoy na yan. Ganon din, mga kapatid, pag empty na ang battery, kailangan i-charge. At mga kapatid, ang source of power natin, kailangan i-charge natin ang ating sarili parang ganito. Parang ganito, mga kapatid. Yan, patay. Empty na. Amen. So, ang mananampalataya, mayroon pong source of power para hindi ka talaga ma-empty. Kaya nga, dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, mga kapatid, pagkakataon ng Diyos ito, opportunity ng Panginoon na tayo punuin ng kanyang presensya. Pagka tayo empty na o halos mawawala na, mga kapatid, maubusan na tayo ng charge. It is time for now para mapakinabangan, kailangan ipa-plug in, mga kapatid, sa source of power, na yun po ang paleko. Pero may bayad dyan. Sa Diyos, walang bayad ang power, mga kapatid. Dahil binayaran niya na ito sa krus ng Kalbaryo. At nung nalagot ang kanyang hininga, ang sabi ng Biblia, He gave up the ghost. Mga kapatid, ang ghost na yan ay hindi evil ghost. Ang ghost na yan ay Holy Ghost na ibinigay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon po ay pumapasok na sa bawat isa sa atin. I tell you once again, church, hallelujah, our source of power, believers, ay ang Holy Ghost, ang presensya ng Panginoon, ang Diyos, mga kapatid. At pag nating pabayaan, ma-empty tayo. Do not go home empty. Kailangan malagyan tayo. Hindi ka malalagyan kung hindi mo isaksak ang sarili mo sa source of power. The Bible said, mga kapatid, ang mga alagad, ang early church, ang first church, na itinayo sa Day of Pentecost,
ang sabi doon, mga kapatid, sa Luke 24:49. Luke 24:49. Ang sabi dito, and behold, I'll send the promise of my Father. Sorry. Maika muna. Maika 3:8. Yan. Ang una pong source of power ng believers ay Holy Ghost. Kaya nanghihina ka, baka panahon pa ni kupong-kupong ka nag-speak in tongues. Matagal na, mga kapatid. Ngayon, malayaw. Ngayon, nagigirian ng Taiwan at China. Delikadong magsiklab ang gera. Habang nagigera pa sa Ukraine, saka sa Russia. Pero sinabi na yan ang Biblia. We are headed to one world leader. Papunta tayo doon sa paglitaw ng Antichrist. Pero kasabay na ng pangyayari sa last days, ang banal na spirito ay bumubuhos. Gising na ba tayo, mga kapatid? Bumubuhos yan ngayon, ora mismo. Pagbukas ang sisidlan mo, makaya mong tanggapin yan. Huwag mong hatulan ang sarili mo na napakasama ka. Tinanggap ka ng Panginoon, hindi ka niya ikinahiya, kaya nandito ka. At ngayon ang Panginoon nakahandang ibigay sa iyo ang kapangyarihan ito, mga kapatid. Pero pag hindi mo isaksak ang sarili mo sa source of power, hindi ka rin malalagyan. Kaya magiging talunan ka. Samantalang available ang Holy Ghost ngayon. Available, lahat magsabing available. Ibig sabihin, nandyan, nakalaan, mga kapatid. Tayo lang ang hinihintay ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, God is always ready to heal you. Para pagalingin ka, para pagpalain ka, God is always ready. Pero ang makalungkot, hindi tayo ready. Minsan ang iba nagkipagkwentuhan, hindi ready. Ang iba tulog, hindi ready. Pero ang Diyos natin, laging ready yan, mga kapatid. Sabi ni Propeta Micah, but truly, I am full of power. Paano ka naging puno ng kapangyarihan? By the Spirit of the Lord, and the Spirit of judgment, and the Spirit of might. Amen. Ngunit sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon at Espiritu ng kahatulan at Espiritu ng kapangyarihan. Listen. Upang ipangaral, sabihin sa Jacob, sa mga Israelita, mga kapatid, ang kaniyang pagsalangsang at sa Israel ang kanyang kasalanan. Pag walang Holy Ghost ang isang pastor, nahihiyang sabihin ang kasalanan mo. Nahihiyang mag-rebuke, baka matisod ka, hindi ka na magsimba. Malakas ka pa naman magbigay. Natatakot yung pastor pag walang Holy Ghost. Pero pag mali mo, sasabihin sa'yo, kahit malakas ka pang magbigay. Mabuti nga dahil doble ang pagmamahal ng pastor sa'yo. Amen. Dahil ikaw ay giver, mga kapatid, at sinasaway ka sa mali mong gawa dahil ikapapahamak mo. Mahal ka ng pastor, mahal ka ng Diyos, higit sa lahat, mga kapatid. Kaya ang sabi ng propeta Mikas, kailangan mo na ako mapuno ng banal na espiritu para sabihin ko ang transgression at ang kasalanan ng bayan ng Diyos. Hindi ka pwedeng mang-rebuke, mga kapatid, kung ikaw gumagawa rin. Huwag kang mag-inom ng alak. Huwag kayong uminom ng alak, mga kapatid. Ituro mo sila, mga kapatid. Sa'yo, 4 ang nakaturo. Ay, doon, mga kapatid. Merong kilala ko na kaya pauwiin yung sakristan, hindi mag-uwi. Nag-iinuman doon sa ilog. Pinuntahan ng pari, sinipa, mga kapatid. Yung bang may Holy Ghost? Naglalaklakan. Tapos sisipain ng leader. Tapos di ka paalis dyan. Lumayas ka dyan, mga kapatid. Sisirain ang kabuhay mo.
ang kaluluwa mo igagatong pa sa impyerno. Salamat na lang by the grace of God. Nandyan ka, brothers and sisters. Nandito ako, mga kapatid. Kung hindi tinawag ng Diyos itong taong ito, maarahil, isa yan sa babaril sa akin. Amen. Praise God. So, sabi ni Propeta Micah, I cannot declare to Jacob, to the people of God, his transgression, and to Israel his sin, if I am not full of power of the Spirit of the Lord. Sa Old Testament, ang puno lang ng Espiritu ng Panginoon, propeta, hari, at saka priest, saserdote. Kaya nung nagkasala, mga kapatid, si David, amen, nung nahulog siya sa pagkakasala, ang sinugo ng Diyos, si Propeta Nathan, na walang sinisino kahit hari kayang ituro, thou art the man. Ikaw ang lalaki na yan. Amen. Kaya pag na-rebuke tayo, mga kapatid, tanggapin natin. Dahil sa ating ikabubutihan. Nung tinuro siya ng man of God, mga kapatid, nagsisi si David. Hindi nung na-rebuke ka, hindi ka pa nga na-rebuke, ayaw mo na. Patungo ka sa impyerno niyan. Pero pag napaalalahanan ka, na-rebuke ka, bagamat masakit yan, tanggapin mo, sabi ni David, ang rebuke mo, Panginoon, ang pamalo mo, at ang tungkod mo, hindi ako natitisod. Thy rod and thy staff, thy comforted me. Na maintindihan mo kung saan ka nagkamali. Hindi ka na awit ng saan. Saan ako nagkamali? Bakit ako ngayon sawi? May salita ng Diyos na sasaway sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya sila, pag nagsalita sila, talagang, si Pablo, di ba? Sabi niya sa taga-Korinto, foolish Galatians, are you so foolish? Una, foolish lang, bandang huli. Galatians 3:1, foolish pa lang. Pagdating doon sa mga following verse, sabi niya, so foolish, mga pulpul na mga kapatiran ito. Nasasabi lang yan ng may Holy Ghost. Dahil sila, mga kapatid, nandoon na sila. Tinalaban na sila ng kulam. Gustong hugutin doon ni Apostol Pablo dahil pinaghirapan niya ito para madala sa Panginoon. Tapos, tinalaban ng kulam. Ako, sumasaludo sa mga kapatiran by the grace of God. Mula pa nang tumanggap sa Panginoon, matapat pa rin hanggang ngayon, mga kapatid. Consistent. Kahit giver noon, giver pa rin ngayon, mga kapatid. Consistent. Kaya ang pabor ng Diyos ay sumasa iyo. Ang blessing ng Panginoon ay sumasagana sa iyo. Mga kapatid, yun ang matatapang sila mag-preach. Kaya ang nasakta noon at Holy Ghost po ang kumilos. They repent and be baptized. Sa 37, nasaktan sila. Dahil ang nangaral puno ng Espiritu Santo katatapos lang ng Day of Pentecost. At nangaral si Pedro ng may katapangan, makalangit. Nasaktan ang kanilang puso. Acts 2:1-4, napuspusan ng Holy Ghost. Acts 2, following verses, nangangaral na si Pedro. Sabi, ano nasaktan ang puso nila? Anong gagawin namin? Dahil ang Holy Ghost kumikilos. Ganito ang gagawin ninyo. Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Holy Ghost po, Espiritu ng Diyos, ang kumilos sa mga tao habang nangangaral ang Apostol Pedro na puno ng Holy Ghost. Pero pag demonyo ang kumilos, Acts 7, nasaktan sila at kumuha sila ng bato. Binato si Esteban hanggang mamatay. Demonyo ang kumilos. Kaya hindi ako magtataka. Pag may na-rebuke dito na lalong nagsisi, lalong nagpakatino, wow, Holy Ghost ang kumikilos sa'yo. Pero hindi ka pa nga na-rebuke, ayaw mo na. Demonyo ang kumikilos sa buhay mo.
Totoo yan, mga kapatid. Amen. Dahil kung Holy Ghost yan, nandyan yung pagpapakumbaba mo. Sorry, Pastor. Sorry, Lord. Mali ko pala, Panginoon. Ituwid mo ako, Panginoon. Gusto kong maligtas. Gusto kong mamuhay na alinsunod sa iyong kalooban, Panginoon. I will support my pastor. Sa halip na kalabanin ko siya, susuportahan ko siya sa ministry, Panginoon. Dahil magandang kanyang ginagawa. Nag-aakay ng tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Yun, Holy Ghost ang kumikilos. Dalawang klase ng nasaktan pag nangaral ka. Nung nangaral si Pedro, Holy Ghost ang kumilos, nagsisi sila. Nagpabautismo at tumanggap ng banal na Espiritu. Nung nangaral si Esteban, deacons, martyr, Esteban sa Tagalog, binato siya hanggang mamatay. Sakit mo magsalita. Kala mo kung sino kang perpekto. Kawa. Binato nila hanggang mamatay. Basahin niyo Acts 7. Nandyan yan. Nasaktan sila. Pero ng bato. Demonyo ang kumikilos. Pero kung nasaktan ka at nagsisi ka, umiyak ka sa Panginoon. Wow! Ang Holy Ghost ang kumikilos sa iyo. Holy Ghost is one of our source of power. The Holy Ghost, mga kapatid. Kaya daw sila sa Day of Pentecost. Yan, si Mikas nang may sabi, oh. Puno siya ng Espiritu ng Panginoon, saka siya magpipreach sa mga backslider ng mga bayan ng Panginoon. Kailangan puno muna siya ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid. Kaya nung sila sabi ng Luke 24:49, maghintay kayo doon sa siyudad sa itaas, sa upper room, sa Jerusalem. Until you be endued with power from on high. The Holy Ghost is power from heaven. Power from on high. Huwag kayong aalis sa upper room. 40 days, mula nang nabuhay na maguli ang Panginoon, nakisama siya sa mga tao. Particular sa mga disipulo niya. Umakyat siya sa langit pagdating ng 40 days. Ascension. Ang sabi niya, bago siya umakyat, maghintay kayo sa Jerusalem. Dahil hindi ko kayo iiwang mag-isa. I will not leave you, John 14:18, comfortless or fatherless, ulila. I will come in to you. Now, I am with you bilang tao. But time will come, I will come inside of you. Comfortless, fatherless, ulila. Kaya Day of Pentecost, nag-count sila ng 10 days, nagpapasting sila doon, nanalangin kasama si Maria at si Pedrong iniidolo ng iba. Ginawang patron. Mga kapatid, hindi nila alam, si Maria at si Pedro ay kasama doon sa nakatanggap ng kapangyarihang galing sa itaas. 50 days, Pentecost, 50 days, bumuhos ang Holy Ghost, mga kapatid. Si Maria at si Pedro ay kasama doon na napuspos ng banal na Espiritu. In other words, Pentecostal, kapatiran si Maria. Hindi Diyos si Maria, hindi ina ng Diyos si Maria. Mga kapatid, kapatiran, Pentecostal. Anong verse? Acts 1:13-14. Acts 2:1-4, kasama siya sa napuspos ng banal na Espiritu. Pagdating ng 50 dias, para maganap na when the day of Pentecost has fully come. Yan po, mga kapatid, hallelujah, nasa timeline ng Panginoon na ililigtas niya, first of all, sa Acts 2, ang mga Hudyo. Acts 8, ang Samaritan na lahi, Samaritans. Acts 10, ang lahi natin, Gentiles. Acts 19, taga-Epesos, naggaling sa original Baptist, na rebaptized in Jesus' name, at nakatanggap ng Holy Ghost, mga kapatid. Ayaw ko sa relihiyon ng tao, sabihin mo yan, na walang source of power doon ng Panginoon. Dito ako sa totoong pananampalataya, sa body of Christ, hallelujah, sa iglesia ng Panginoon, dahil dumadaloy dito ang kapangyarihan galing sa itaas.
Luke 24:49. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan from on high. Alam natin mga kapatid, when the day of Pentecost is fully come. At bago ang Acts 2:4, may Acts 1:8. Sabi, Acts 1:5, kayo babautismuhan sa Espiritu Santo, hindi ng pastor nyo. Kasi sinasabing nabaptize na kayo sa Espiritu Santo dahil sinabi ng pastor nyo nung binautismuhan kayo sa tubig, I now baptize you, Juan de la Cruz, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Ikaw na nagbaptize ng Holy Ghost? Matthew 3:11, John 1:33, hindi inamin. Hindi kinlaim ni John the Baptist na kaya niyang magbaptize ng Holy Ghost. Sinumang tao walang kapangyarihang magbaptize ng Holy Ghost. Meron lang isang Holy Ghost baptizer. Magbibigay sa iyo ng Espiritu Santo, brother. Ang pangalan niya ay si Jesus. Siya ang tunay na Diyos. Siya ang Holy Ghost baptizer. Siya ang nagsalita, Acts 1:5, tatanggapin ninyo ito, na hindi na magtatagal. Acts 1:8, at tatanggapin ninyo, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth, including Philippines. Naabot tayo ng Holy Ghost, ng fire of the Holy Ghost. Naabot tayo dito sa Karamay, mga kapatid. Gumagapang ang apoy nito, mga kapatid, at walang pwedeng pumatay dito, mga kapatid ko, dahil ito inihula na sa huling araw. Hallelujah! Ito ang source of power natin, ang banal na Espiritu. Nang nilalamig ka ba, mga kapatid, tanggapin mo ang banal na Espiritu at babalik ang lakas mo, babalik ang sigla mo sa paglilingkod sa Panginoon. Holy Ghost is the source of power of the believers. Number 2 source of power of the believers is the Word of God. Pagkain kasi ang salita ng Diyos. Isang linggo ka na hindi kumain. At isang araw lang, mahinginig na yung kalamnan. Yan. Dahil sanay na siya natin na parang nakanganga siya na mga alas 6 yan, example lang, Brad Johnny, may papatak ng kape dito sa tiyan niya. Di ba? Alas 11:30, magagahin na ng tricycle, may papatak ng kari-kari. Ang tiyan natin, naghihintay. Bandang hapon, magpahinga yan. Si Brad Johnny, nakaabang yung ating sikmura. Magmerinda yan ng kasaba cake. Pagdating ng gabi, mga kapatid, sinigang na bangus naman yan. Babagsak. Mga kapatid ko. Pero, huwag mong pakainin ang tiyan. Nanginginig. Diba? Manghihina, mga kapatid. Ang sabi ng Hebrews 4:12, the Word of God, ang salita ng Diyos, mga kapatid, pag tayo nanghihina, ay number 2 source of power. For the Word of God is quick, matalas, o quick, buhay, and powerful, mabisa, makapangyarihan, sharper than any two-edged sword, matalas kaysa double blade, na tabak, piercing, bumabaon, even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is, the Word of God, is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Walang nagsusumbong sa akin, pero ba't alam ko ang buhay mo? Alam dito sa pangangaral. Kasi, ang salita ng Diyos, mga kapatid, discerner of the thoughts at intents of the heart. Intensyon ng puso mo kung ba't nandito ka. Madidiscern yan ang salita ng Diyos. Kaya ako ililid ng Holy Ghost, itong sasabihin mo, sapagkat ikaw ay kinakausap ng Panginoon. Why? Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay number 2 source of power natin. Ang sabi sa verse 13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat
ng mga bagay, tayo po ay hubad at hayag. Open book po tayo sa Lord, paningin ng Diyos. Sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Kaya open yan, nakatingin si Lord. Ay, ito pangailangan ng anak ko na to, ito yon. Nadidiscern niya yung iniisip mo. Nadidiscern niya yung gagawin mo mamaya. Tagal pa namang matapos si pastor. Pupunta pa ako doon sa ibong ligaw. Mangliligaw. Pupunta pa ako doon sa sugalan. May tupada pa naman ngayon, babalik na yung tupada. Ang tagal mag-preach. Hindi na ako magsimba sa sunod. Alam ng Diyos ang intents of the heart mo. Alam ng Diyos ang thoughts and intents of the heart. Dahil tayo hubad sa paningin ng Panginoon. So, ang salita ng Diyos ay, ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na material na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, ang salita na yan, mga kapatid, rema. Hindi basta binanggit, kundi may mensaheng tinanggap ka. Doon ka lalakas, mga kapatid. Yun ang magandang putahe na natanggap mo. Nung ikaw ay dumalo rito, mga kapatid ko. Dahil ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. Sapagkat pagkain ito, mga kapatid, ito'y pagkain na hindi napapanis kaya tinulad sa honey. Ang pulot daw ay hindi napapanis. Mga kapatid, ang sabi ng Book of Psalms, Thy word, O God, sweeter than honey to my mouth. Sobra pa sa pulot. Ang salita ng Diyos minsan ay maso. Salita ng Diyos minsan ay palakol. Ang salita ng Diyos ay taba, kaya masakit yan. Double blade yan. Pag tumaga ako sa inyo na may dapat din akong ayusin, ako rin masusugatan. Hello? Pero ito'y source of power natin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung linggo ka lang kakain, wala kang midweek Bible study, manghihina ka. Ang physical natin, grabe yung binubusog natin. May midnight snack pa. Meron pang agahan. Meron pang tanghalian. Merong merienda. Merong hapunan. May midnight snack pa. Tapos ng midnight snack, kahit nagpipreach ako, may kumakain pa, mga kapatid. Habang nagpipreach ako, merong nag-ano ng timbura. Pastor, ninaantok ako kaya nag-akuan ako ng timbura. Timbura yan, hindi alam ng mga millennials. Batang 80s at 90s lang yan. Naging chikinini yan. Ngayon, hindi na. Mga kapatid, sweet corn na. Naging siga. Siga na pala ngayon. Kaya kailangan, pastor, alerto ako. At nakikinig ako, kaya kailan mo na ako ng siga. Para matanggal ang antok. Hindi mo alam ang source of power para lagi kang gising. Mga kapatid, ang salita, makapangyarihang salita ng Diyos. Pagkain para lulusog ang ating kaluluwa at muling lalakas, mga kapatid. Tingnan nyo pag nakarinig ka ng mga mensaheng tumatagos sa iyong puso at kaluluwa, mga kapatid. Uuwi kang blessed, uuwi kang busog. Hindi mo ba alam yan? Ang kaluluwa mo ay binubusog ng Panginoon. Sa mga spiritual na pagkain, ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay offensive weapon, sword. Sa Ephesians chapter 6, the whole armor of God hath been declared on that chapter. Ephesians chapter 6. Isuot ninyo ang whole armor ng Panginoon upang kayo tumagal. Sabi pa ng isang mangangaral natin, pag walang halaga sa iyo ang church, sabi niya, madali ka nang itumba ng dyablo. Tumbahin ng kaaway. Madali ka lang itumba, isang pitik lang. Sila nga dan, masungon ko dan, nagkikwan na ba dan? May ting...
yan sa pananampalataya. Kaya nagbigay ang Diyos ng whole armor. Helmet of salvation, ilagay para yung utak mo hindi matamaan ng demonyo. Breastplate of righteousness, parang umpire sa baseball, para hindi tamaan ng dibdib mo. Spiritually speaking, para hindi pumasok sa puso mo ang mga fiery darts ng kaaway. Mayroon kang panangga. Puro panangga yan, defensive weapon. Helmet, breastplate, belt of truth, sinturon ka. Para hindi tamaan yung tiyan mo. Tapos, shield of faith. Kalasag ng pananampalataya, Ephesians chapter 6. Puro defensive weapon yan. Tapos, kailangan mo mag-shoes of the gospel of truth. Magsapatos ka na pamdirigma. Roman soldier po ang analogy dyan. Ang ginawang example, mga kapatid, sundalo Romano. Yung lumalaban sa digmaan na may sword. Hindi pa sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, Word of God pa rin, sword pa rin. Ay ngayon, bumbahan na eh. Pero noon, Roman soldier, may sword. Mga kapatid, dito ay mayroong panangga. Pero pag talikod ng Roman soldier, walang panangga. Kaya pag nag-backslide ka, madali kang itumba ng demonyo. Mga kapatid, pagka ikaw ay armado, tayo ka nga dyan, brad. Masakit to, ano? Ha? Kaya? Kaya yan. Buto-buto ka, bakal-bakal mo yung kanya. Harap ka. Dito ka umuupo sa taas eh, kaya ngayon gawin kita. Narep ka nito sa akin. Ayan. Ayan, breastplate. Helmet. O, siya may sombrero dyan sa inyo. Ha? Dan. Helmet of salvation. Hindi yung sira yung apay mo. Pag binato ko siya, tapos may panangga siya, yung breastplate, yung shield of faith. Ayan. Baka masira yung ating beatbox. Tapos shoes of the may sinturon na siya, may shoes. Ganon ang Roman soldier. Pag talikod niya, wala siyang weapon. Sige, talikod ka. Hindi, sanali, batuhin mo na kita. Pag binato ko siya, mga kapatid, nasa sangga. Pag tinasikan ko ng dawag ang isipan ng Kristiyano, may helmet. Hindi, magbabounce lang yung fiery darts. Pero pag hindi niya sinusuot ang buong kasandatahan ng Panginoon, madaling pasukin yung isip niya ng laban sa pastor, laban sa Panginoon, laban sa gawain. Madaling matisod kasi, ang daming fake news na pumapasok sa isip niya. Wala siyang helmet. Pagtalikod ng Kristiyano, walang. Mga kapatid, walang weapon, kaya pwede siyang saksakin. Dahil backslide. Kaya naghihintay lang ang demonyo na tumalikod ka. Pero yung offensive weapon, Ephesians 6:17. Hindi ko pa nga sinasabing tama na eh. Sword. Yan, Ephesians 6:17. Di mo nilagay? Sabi dito, yan ang sword. Lahat na nabanggit ay defensive, pang-depensa sa kaaway. Ang offensive weapon lang doon, sword. Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yan ang ginamit po ni Jesus sa Diablo. Tinaga niya, it is written, Satanas. Kaya hindi nagtagumpay si Satanas sa tukso niya na ginamit kay Adan at kay Eva na nahulog ang tao sa pagkakasala. Pero pagdating kay Jesus, yung lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of life, hindi na nagumpay kay Jesus kasi meron siyang sword. Nasusulat Satanas. Tinaga niya si Satanas. Yan yung sword. Yan ay offensive, pang-atake, mga kapatid.
Yung nabanggit kanina, defensive. Pero delikado ang likod, walang weapon. Kaya pag nag-backslide ka, pag hindi ka nakabalik agad sa Panginoon, tutuluyan ka ng demonyo. Mamatay ka, backslider. Mas grabe ang parusa ang gagawin sa'yo, mga kapatid. Amen? Kaya, Word of God, mapatid, ay source of power. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Third source of power. Sige, Brad, salamat. Faith in God. Tapos na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Jesus said, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, kakamtin niya yaon. That's faith. Kung may gusto kang bilhin, si Pastor Art, nung nabubuhay pa, pag may gusto siyang sasakyan, nililihans niya, Panginoon, Jesus' name, I claim this car. Nangyayari. Mga kapatid. Dahil naglilingkod siya ng matapat sa Panginoon. Pag sa dating sa giving, matindi yun, no? Giver yun. Isa nga siya sa pastor na tumulong dito para mabili ang lote. Pastor Art, Pastor Umpad yan, mga kapatid. Amen. So, ang daming outlet nila, mga kapatid, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Kaya nangyayari, ano man sabihin mo, mga kapatid, amen, mapataas sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba sa dagat. Hindi ka mag-alinlangan sa iyong puso, kundi manampalataya. At hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at inihingi ay magsisampalataya kayo na nasa kamay nyo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Believe that you receive them and you shall have them. Faith, mga kapatid. 1 John 5:4, sapagkat ang sinumang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At itong pagtatagumpay na dumadaig sa mga kalayuan ng sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Source of power, our faith in God. Number 4, prayer and fasting. Hindi na natin babasahin ang verse dyan, pero mga kapatid, ang mga alagad, wala pa sila sa Day of Pentecost. Di pa sila nakareceive ng Holy Ghost. Dahil ang Day of Pentecost, Acts 2 na. Acts chapter 2. Pero, nagagamit na po yung fasting, mga kapatid. Matthew 17:14-21, mayroong demon-possessed doon na hindi nila napalayas ang masamang espiritu. Nung lumapit sila sa Panginoon, bakit hindi namin napalabas ang demonyo doon sa tao? Sabi ng Panginoon, dahil sa kakulangan nyo ng pananampalataya. Ngunit ang ganitong klase ng demonyo ay lumalabas lamang, verse 21, through prayer and fasting. Hindi sa pagtataas ng tao. Yung ating MC, ilang days ka nag-fasting, Sister Gab? Ha? 1.5 day. Nag-fasting siya, mga kapatid. At ngayon naman, ang ating format, yung MC na yung magpipray. Amen. So God be the glory, di ba? Tuloy-tuloy yung prayer sa opening. Ganon pag nagbabad tayo, mga kapatid. May dating yung panalangin, anointed ng Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, ang ating source of power ay ang pananalangin at pag-aayuno. May mga demonyong hindi umaalis sa tao. Kailangan mag-prayer, manalangin, mag-pray and fast. Para yung demonyo lalayas. Mahirap yung sabi ng demonyo, pinalayas ng demonyo at sabi ng demonyo, andyan din ako sa iyo. Mga kapatid, dahil wala na pong panalangin at pag-aayuno. Amen? Prayer and fasting. Gusto mong lumakas muli, mag-fasting tayo. Biyernes ng hapon, Biyernes ng gabi, wag nang kakain.
Sabado dito tayo mapat. General fasting yan. Sabado ng hapon, mag-breaking tayo. Ayos ba? Source of power, prayer and fasting. Kinakailangan gagalaw ang Holy Ghost. Di na ito kaya ni Pastor. We are nothing. We can do nothing without the Lord Jesus Christ. Kailangan pagagalawin natin, mapatid, hilingin natin gagalaw ang Espiritu ng Panginoon upang makita natin ang mga miracles muli, ang mga signs and wonders ng Panginoon. Hallelujah! Because our God is a God of miracles, God of signs, God of wonders. Wonderful God. Kamangha-mangha ang Diyos natin. Ba't hindi natin nakikita? Mga kapatid, wala na tayong prayer, wala na tayong fasting. Hello? Number 5, holy and righteous life. Proverbs 28:1, nandito po yung bold as a lion. Pag matuwid ka, klaro ang konsensya mo, pag tumayo ka rito, pinatawad ka ng Diyos, mga kapatid, hindi ka guilty at pwede mong isigaw sapagkat meron kang holy and righteous life. Proverbs 28 verse 1. Malapit na magtapos, mga kapatid. The wicked flee when no man pursueth. Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol. Guilty siya, may ginagawang kasalanan. But listen, but the righteous, walang ibang righteous dito sa mundo kundi yung church. 1 Corinthians 6:11, you are washed, sanctified, justified, declared righteous, justified, pinawalang sala. By the name of the Lord Jesus Christ in baptism. And by the Spirit of God. We are declared righteous. Ang sabi ni James, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Malaki ang nagagawa epekto ng panalangin ng taong matuwid. Pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid. Ang taong matuwid pag nangaral, matapang, parang leon. The righteous are bold as a lion. Pero kung alanganin, mga kapatid, basahin natin ang kasaysayan ni Noe. Si Noe ay nalunod si Noe. Hindi nagbabasa ng Biblia eh. Iyan ang salita ng Diyos. Tugon, umuwi kayong payapa. Tapos na ang maritisan. Pero mga kapatid, pag ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, you are bold as a lion. Jesus said, hallelujah, hallelujah, be wise as a serpent. Pinag-aralan natin sa Bible study. And harmless as doves. Mapagpakumbaba gaya sa kalapati. Sensitive sa kilos ng Diyos at sa kilos ng demonyo. Dove. And bold as a lion. Pag inassign ka mag-pray, hindi ka natatakot. Dahil righteous ang tingin sa'yo ng Diyos. Sa kanyang harapan, ang status mo ay matuwid ka. Namumuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Pag nag-pray ka, may dating. Kumikilos ang mga anghel. Kumikilos ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, sapagkat ang prayer mo, pinakikinggan, mga kapatid. Amen, ang ating Diyos sa langit. Pati Diyos ay gagalaw sa kanyang trono. Holy and right. Lumakad po yung lumpo. Holy and righteous life.
Having therefore these promises, dearly beloved, 2 Corinthians 7:1, let us cleanse ourselves from all filthiness, karumihan ng laman, and the filthiness of the flesh and of the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Pag namumuhay ka na may kabanalan, hindi lang sa panlabas, kundi unang sa panloob. Ang kamay ng Diyos ay sumasa iyo. Ang pabor ng Diyos, ang anointing ng Diyos, mga kapatid, ay nasa iyo. Pati pang laksa-laksang anghel kasama mo. Hallelujah. Panghuli, the name of Jesus. Go ye all into all the world. Huwag tayong matakot. Mayroon tayong source of power, the Holy Ghost, the Word of God, faith in God, prayer and fasting, holy and righteous life. And last, the name of Jesus. Ang pangalan ng Diyos ay nakatatak sa iyo. Nakatatak sa akin, mga kapatid. Go ye therefore into all the world and preach the gospel to every creature. Mark 16:15. He that believeth, ang sumasampalataya, brother, na taga Tumarbong, ang sumasampalataya, sabi ni Jesus, sa Ebanghelyo at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya, itatapon sa impyerno ng apoy. Mapapahamak siya magpakailan pa man. And these signs shall follow them that believe. Shout, I am a believer. Sigaw natin, I am a believer. These signs shall follow them that believe. Ang pangatandang ito'y susunod sa mga sumasampalataya. They, in my name, in the name of Jesus, they shall cast out devils. In the name of Jesus, they shall speak in tongues. Hallelujah. In the name of Jesus, sila magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. They shall lay hands on the sick, true believer, in the name of Jesus, and the sick will recover. Ginagamit ba natin yan? O trangkaso lang, nervyos na tayo? Asa na ang name ni Jesus? The source of believers' power. Let's go to the altar, Philippians 2:9. Wherefore God also hath highly exalted him, Jesus, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, of things in earth, of things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. John 14:14. If you shall ask anything in my name, in the name of Jesus, if you will pray anything in the name of Jesus, kikilos ang Diyos, God will do it. Jesus will do it. Jesus will perform miracles, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya sa Acts 4:12 nangaral si Pedro at si Juan na hindi man lang naka-elementary grade. Nagtaka ang tao, di ba? Mga mangmang yan. Mga innocent, mga ignorant people. Mga IPs, sabihin natin. Bakit ganyan katatapang mag-preach? Mga kapatid, ang source of power nila hindi ang secular education. Hindi ang secular world, mga kapatid. Ang sabi sa Acts 4:13, na pagtanto ng mga tao na nakarinig sa preaching, na itong si Pedro at si Juan, kahit hindi nakapag-aral sa secular, they had been with Jesus. Ang kanilang sarili ay lagi nilang pina-plug in sa source of power, sa Panginoong Yesus. Kaya nung sila nag-preach, they preach boldly. Napagtanto nila na yung boldness nila, divine boldness, dahil may source of power sila.
At ito ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, nandito ka, manggagaling ka dito kay Jesus. Paglabas mo, lalabas kang powerful, not powerless. Hallelujah! Sapagkat pupunuin ka ng Panginoong Jesus ng kanyang dakilang kapangyarihan, mga kapatid. In the name of Jesus, hallelujah, you will receive the Holy Ghost. Napagtanto nila na si Pedro at si Juan, they had been with Jesus. Kasama sila ni Jesus. Si Jesus ang kanilang source of power. Tumayo po tayong lahat. Bukas ang altar, mga kapatid. Musicians, huwag muna kayong tumugtog. Hayaan natin ang Holy Ghost kumilos, mga kapatid. O hindi kasya rito ang iba dyan, mga kapatid.